Good morning. Good morning. So let's start. Good morning po sa ating lahat. So tayo po ay nasa chapter 14 ng Psalm o awit. Ano po ba ang kaibahan ng chapter na ito sa lahat ng chapter ng Book of Psalms? Meron po bang nakakaalam? Sa lahat po kasi ng chapter ng Book of Psalms, ito lang po yung inulit. Psalms chapter 14 shares nearly identical wording with Psalm chapter 53 with minor variation. Bakit kaya? Sa ating trabaho, sa ating pag-aaral sa school, sa ating pamilya, kapag ang isang instruction ay paulit-ulit na pinapaalala sa iyo, ibig sabihin, ganun siya kaimportante. Pinapakita po dito kung gaano kaimportante itong message na ito. Because they both describe the foolishness of those who deny God and outline the moral corruption of humanity. Ipinapakita po dito yung kasalanan ng tao and the need for God's intervention. We are reminded that in every situation we are right now, we need God. So bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang kay gandang ibinigay mo sa amin upang muling pag-aralan ang iyong mga salita na aming magiging gabay sa aming buhay, O Lord. Salamat po sa mga kasama namin ngayong umaga na willing na matuto sa inyong mga salita, O Lord. Salamat sa paggabay mo sa amin, O Lord. Kayo po ang manguna sa umagang ito. Let your Holy Spirit guide us and gabayan mo po ang iyong maliit na lingkod upang maipamahagi ang iyong salita. Open our hearts, open our minds so that we will learn the lessons you're going to impart this morning, O Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So ang title po ng aking devotion is Living Wisely in a Foolish World. Ito po ay nasa Psalms chapter 14. Basahin po natin tingnan natin sa NIV. Ito po yung sinasabi. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt. Their deeds are vile. There is no one who does good. Pero mas maganda po siguro sa Pinoy version. Tingnan natin. Walang Diyos. Yan ang nasa isip ng mga bobo. Lahat sila bulok. Bulok ang pagkatao, sobrang sama ng mga ginagawa nila. Walang gumagawa ng tama. Mula sa langit nakatingin si Lord sa mga tao para makita kung meron pang nag-iisip ng tama, kung meron pang gustong lumapit sa Diyos. Pero lahat sila namali na ng landas. Pare-pareho na silang masasama. Wala kahit isang gumagawa ng tama. Wala ni isa. Wala talaga. Lahat ba ng masasama, wala talagang alam? Tanong ni Lord. Kung aabuso nila ang bayan ko, para silang kumakain. Ang mga taong ito, hindi nagpe-pray sa akin. Pero sobra silang matatakot kasi kampi ang Diyos sa mga mabuti. Kahit sirain nyo ang mga plano ng mahihirap,
si Lord ang magpo-protect sa kanila. Hi, sana may mag-save sa Israel mula sa Zion. Magsasaya ang Israel at magse-celebrate pag binalik ni Lord yung magandang buhay ng bayan niya. Pagpalain nawa ang pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Ang good ang pagkakatagalog po ng salitang fool dito sa Pinoy version is bobo. Sa ibang translation, ito ay hangal. Pero sa biblical literature, ang fool does not refer to intellectual deficiency, but spiritual ignorance. Sabi nga, fool is someone who denies God, living as though God does not exist. Yung iba, some call them atheists, but in our present world, they're the people that believe God exists, but they still live corrupt lives and act in ways that lack true righteousness. People deny God's existence. Habang pinag-aaralan ko po itong lesson natin ito, nakita ko po yung katotohanan mismo sa buhay ko. Minsan kasi may desisyon akong ginagawa na hindi ko sinasama si Lord. Sarili ko lang iniisip ko. There are moments when my actions or thoughts may not fully align with my faith. So maiksi lang naman po itong chapter nito, hatiin natin sa tatlo. Sa verses 1 to 3, pinapakita po dito kung gaano makasalanan ang mga tao. But reminds us that God is all-seeing and all-knowing. Some people openly rejected the existence of God. Marami kasi tayong halimbawang makikita dito eh. Yung halimbawa, yung pinipilit na yumaman kaagad-agad, pinipilit na sumikat at magkaroon ng kapangyarihan kahit mabaliwala ang kanilang integridad. Nagiging sakim, walang kontento sa buhay, binabaliwala na ang ating Diyos, makamit lang ang gusto nila. Kasi kapag ang tao lumayo sa Diyos, asahan mo mangingibabaw ang corruption. This corruption isn't just a political scandals or crime. Look at our personal relationship. Betrayal, dishonesty, selfishness can poison families and friendship. In our work and society, greed, exploitation, unfair treatment of others often result from ignoring God's values. Sa araw-araw ating pamumuhay, tayo po ay tinutokso ng kaaway to compromise our values for convenience or for personal gain. Sa ganitong pagkakataon, we need God's guidance and the Holy Spirit power to make choices that honor Him. Kaya dapat simulan natin yung araw natin by prayer. Humingi tayo ng tulong upang maipakita natin ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Lahat ng kilos natin, alam niya, laman ng isip natin, intensyon ng puso mo, hindi mo pwedeng itago sa Diyos. Walang bahagi ng ating buhay ang nakakalampas sa kanyang kaalaman. Pero, hindi niya tayo tinitignan para husgahan tayo. Kaya niya tayo tinitignan dahil nagmamalasakit siya sa mga gagawin nating desisyon.
and mahal niya tayo. Kapag natutokso kang mandaya sa trabaho, magsabi ng masakit na salita sa ibang ng palihim, o mag-isip ng negatibo tungkol sa kapwa, tandaan mo, tandaan natin na alam ito ng Diyos. Alam ng Diyos yung mga pagsubok na nararanasan natin. Naiintindihan niya yung mga pinagdadaanan natin. Nakahanda siyang tulungan tayong mamuhay ng may katapatan. Kailangan lang natin na magtiwala sa Kanya. At sikaping mabuhay araw-araw na alam natin na His loving eyes are upon us because they are. In verses 4 to 5 teaches us that life without God leads to selfishness, harm to others, and spiritual emptiness. Kaya nga tinanong sa chapter 4, do all these evildoers know nothing? Will those who do evil never learn? This is a question of frustration and disbelief. Kung maraming taong gumagawa ng mali, kalaunan tinatanggap na ito bilang tama. Yung paulit-ulit na pagkakamali kapag palagi mong ginagawa, minsan nakikita ito bilang tama. But on the contrary, do the right thing even when no one is looking. It is called integrity. May mga taong patuloy na nananakit sa iba. Inuuna yung pansariling layunin, hindi pinapansin kung ano ang tama, na parang wala itong epekto. They fail to see how their actions separate them from God and consequently harm others. Maraming tao na kumikilos na parang kaya nilang ayusin lahat na mag-isa. Ayaw nilang mag-pray o magtiwala sa Diyos. Iniisip na nila na sapat na yung kanilang lakas, talino, yaman, at nakakalimutan nilang lahat tayo ay nangangailangan ng karunungan at biyaya ng Diyos. Although these things is happening, nakikita at nararamdaman ng ating Diyos ang sakit na dulot ng mga taong tinatanggihan siya. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagmamalasakit sa mga ganitong tao. Kung ikaw ay nakakaranas ng sakit o hindi pagkakapantay-pantay, magtiwala ka na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng gabay at ipagtatanggol tayo. At kung ikaw ay nahihirapan sa mga makasariling ugali, lumapit ka sa Diyos sa panalangin, through prayers. Laging handa ang Diyos na magturo, magpatawad at gabayan tayo patungo sa isang buhay na puno ng pag-ibig at layunin. Verse 6 to 7 remind us that there is hope in God's salvation. May mga pagkakataon na yung masasamang tao o masamang sistema ay mapang-abuso ng iba. Like when corruption stops progress or when selfish people make things harder for those who are already struggling. Maaaring maramdam mo na parang hindi nagiging maayos ang sitwasyon at para bang palagi na lang nananalo ang masasama. We often wonder, who will help us? Sinong tutulong sa atin?
But there's good news. Kahit na ang masasama ay nagtatangkang hadlangan ang mabuti mong ginagawa, pinapangako ng Diyos na poprotektahan tayo at aalagaan niya tayo. Nakikita ng Diyos yung mga ginagawa natin, lalo na sa tayong mga inaapi. Kikilos siya para protektahan tayo tulad ng ginawa niya noon. Huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala tayo na poprotektahan tayo ng Diyos, kikilos siya para sa atin. Kahit na parang hindi makatarungan o walang pag-asa ang sitwasyon, may kapangyarihan ng Diyos na baguhin ito. Sa kabuuan po, dito pinapakita ang kalagayan ng mga taong lumilihis sa Diyos. Mga taong nagpapanggap na walang Diyos at patuloy na gumagawa ng masama. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinapaalala pa rin sa atin ng Diyos na ang Diyos ay tapat at makatarungan. Nakikita niya ang ating mga puso, lahat ng ating ginagawa. Siya ay may malasakit sa atin, lalo na sa mga taong naguguluhan. Sa kabila ng pagsubok at pagpapahirap na dulot ng mga masasama, hindi tayo iiwan ng Diyos. Ang mensahe po ng awit na ito ay isang paalala sa atin na magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Kahit na ang mundo ay puno ng kasamaan, ang kanyang pagkalinga at proteksyon ay laging nandiyan. Makakaranas tayo ng tunay na kagalakan at kaligtasan. Sa bawat pagsubok nating kinakaharap, huwag nating kalimutan na ang Diyos ay tapat at makapangyarihan. Nakikita niya ang mga pinagdadaanan natin. Siya ang ating tagapagtanggol at gabay. Hindi man agad dumating ang solusyon, magtiwala tayo sa kanyang tamang panahon. Magdadala siya ng kagalakan sa atin sa bawat isa. Patuloy nating yakapin ang kanyang mga pangako at magtiwala sa kanyang mga plano. Huwag tayo mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay palaging naroroon para sa atin. Handang magbigay ng lakas at gabay sa bawat hakbang nating tatahakin. Even in a world full of corruption, God sees and protects those who remain faithful to Him. His ultimate solution to our brokenness is salvation through Jesus Christ. Maraming salamat po sa pagsama niyo ngayong umaga. And before we end this devotion, let us offer a short prayer. Ama naming Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming pagtitiwala sa inyo na kahit anumang sitwasyon ang pinagdadaanan namin, ikaw po ang palaging nangunguna, nagbibigay sa amin ng katalinuhan at gabay upang malampasan namin ang anumang sitwasyon sa aming buhay. Ituro mo po sa amin na patuloy na magtiwala sa inyo, sa iyong mga ginagawa, sa iyong mga kabutihan at sa iyong mga biyaya. Gabayan mo ang bawat isa, O Lord, nang sa ganon ay may lihis kami sa mga hindi magagandang bagay na gawain na nakikita namin sa araw-araw naming ginagawa. Gabayan mo ang aming trabaho, gabayan mo ang aming business, gabayan mo ang aming pag-aaral, O Lord. Kayo ang manguna sa lahat naming gagawin upang sa ganon maipakita namin ang pagmamahal mo sa ibang tao.
Maraming salamat, O Lord, sa pangunguna mo ngayong umaga. Ito lang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Again, good morning po sa ating lahat. Naway pagpalain tayo at gabayan sa ating gawain sa araw-araw. Maraming salamat po.